chairman po ako ng Committee on Health. 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Meron na tayong 167 na Malasakit Center at meron po kayong Malasakit Center mismo sa Provincial Hospital ninyo. Binisita nga namin ni Governor Joen nung nakaraang buwan doon sa inyong hospital. Kung may pasyente kayo, hindi kayang operahan doon, kung kailangan dalahin sa Maynila, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya, pati pamasahe po ng inyong pasyente hanggang makabalik po doon sa akin. Pangalawa, Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Yan po. Diyan na kayo magpakonsulta. Kaya sabi ko, dapat ang mga Super Health Center magpa-accredit sa konsulta program. Dahil lahat ng Pilipino, miyembro tayo ng PhilHealth. At napakaliit pa ngayon ng consulta registration, 27 million pa lang out of 115 million Filipinos ang nagpaparehistro, wala pang 1/4. Kaya nakikiusap ako sa PhilHealth, paigtingin niyo po information drive. Saan ba yung may lumapit sa akin, pakitake doon? May lumapit sa akin na kapitan sabi niya, paano ba magparehistro sa PhilHealth? Eh, nakikiusap ako sa PhilHealth, pwede niyo bang paigtingin yung inyong information drive, bigyan niyo ng ID. Di ba, kahit na simpleng ID lang, ipalaminate niyo lang, meron tayong may papakita at kampante ng Pilipino. Napakasimple niya, napaka-common sense. Bigyan niyo lang ng ID para may pakita yung pasyente. Tuwing silang nagkakasakit, alam nila saan sila pupunta. Yun lang po ang pakiusap ko. Ngayon, balikan ko lang po ang Super Health Center. Meron po mga Super Health Center na itatayo sa buong Pilipinas. Mahigit 700 po ang Super Health Center na itatayo sa buong Pilipinas. At kasama na po ang 10 sa probinsya ng Aklan. Kalibo, Boracay, Ibahay, kami mismo, ni Mayor, pinuntahan namin. Balete, Banga, Batan, Malay, Nabas, New Washington, at San Numancia po ang pinuntahan natin. 10 Super Health Center yan. Pagdating ng panahon, sana yan pa ang padamihin natin para ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Kasama na po sa inyong mga bayan. Magkaroon rin po ng mga Super Health Center. Tingnan nyo lang po, napakahalaga nito. Alam nyo, napakaganda ng Aklan. Diyan yung turista sa inyo. Pag may turismo, may trabaho, may kita, may pagkain po ang tiyan ng mga kababayan natin. Island po ang Boracay. Gusto ko lang po ibanggitin sa inyo, I'm so happy, binisita ko po yung Boracay nung nakaraang linggo kasi naimbitahan po ako sa Liga ng Barangay ng Negros Occidental. Ang ganda na po ng Boracay ngayon, yung mga drainage na dati may amoy, baha, ang dumi, ngayon maayos na. Konting tiis lang dahil sa political will ni Pangulong Duterte noon, pinasara niya sandali, pagbalik naman, naging maayos naman po ang Boracay. At kayo po ang makikinabang dito, yung mga kababayan natin na sa Aklan. Island po yung Katiklan. Dapat may mga Super Health Center, may mga hospital dyan para mabilis ang responde. Tingnan niyo po ito Tingloy, Batangas. Sabi ni Mayor, yung buntis noon, nanganganak sa bangka o sa tricycle, 2 hours ang biyahe sa hospital. Ngayon, meron na silang Super Health Center. Sa lugar namin, sa Mindanao, taga Mindanao po ako, Bisaya po ako na Batanggenyo. Pero damo ko sa parente mga Ilonggo. May mga Ilonggo rito? Dito, wala pala akong kamag-anak dito. Kala ko may kamag-anak ako. Ang salita ninyo ay Aklano, di ba? Pero Bisaya, wala? Wala rin. Kaya ng mga Ilonggo. Lahat ng Ilonggo, pinsan ko. Kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bungo. Pero alam ko, mga kapitan, sabi ni Mayor Dexter at saka ni Mayor Ira Flores kanina, marami kang kamag-anak ng mga barangay captains. Maraming go dyan. Huwag niyo ako ikahiya. Sino sa inyo ang go rito? Sino sa inyo lasenggo? Alam ko, mag-inuman kayo dito mamaya. Mga kapitan, you deserve some respite. Kailangan nyo rin po magpahinga. Sa trabaho ninyo, sa sakripisyong ginawa ninyo, barangay officials, kagawad. Palakpakan po natin ang ating mga barangay officials.
Suportado ko po kayo ha. Babalikan ko lang po. Two times postponement ninyo. Sinuportahan natin. At ngayon din po, isa ko sa author at co-sponsor. Yung pagpapalawig pa po ng inyong trabaho. Nag-file din po ako ng Magna Carta for Barangay Officials, Magna Carta for Barangay Health Workers. Sana may isa batas na rin po itong Magna Carta for Barangay Health Workers. Mga kababayan ko, balikan lang po natin yung Super Health Center. Tingnan niyo po ha. Ito po ang Super Health Center. Wala. Kami ano yung mukha ko. Ayun. Lake Cebu. May mga Ilonggo. Mga IPs. Pinunta namin, mga tribal. Kita yung damit nila. May nanganak doon. Bago pa ako dumating, nanganak na. Tuwag-tuwa yung kapitan. Sabi, kapitan yung isa dyan. Sir. Halika rito. Puntahan natin yung bata. Nanganak yung nanay. Tibuli tribe. Paglapit ko, sabi niya, sir, tuwang-tuwa kami. No, 2 oras biyahe namin papunta sa hospital. Bisaya pagkasabi ha. Sabi niya, sir, pangalanan namin sa iyo itong bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, sir, hindi problema yan. Pangalanan namin ito ng Bunga. Yan o. Yan si Bunga, yan o. Anyway, magkakaroon po ng 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas at 10 sa Aklan. At yan po ang plano natin paramihin pa sa pagtulungan. I-turn over na yun sa LGU, di ba? Kayo na mamamahala niyan, di ba, Mayor Dexter, Mayor Flores. So, yan po ang aking sinusulong yung mga programang ilapit yung serbisyo sa ating mga kababayan. Third, Super Health Center. Specialty Center. Regional Specialty Center. Priority po ito ni Pangulong Marcos kung saan po ay magtatayo ng mga specialty center sa buong Pilipinas. Halimbawa, Heart Center, Lung Center, nasa Quezon City, ang layo. Di ba tayo, malalayuan tayo. Ngayon po, ilalagay na sa mga selected DOH hospital para hindi nyo na kailangan bumiyahe ng Maynila. Heart, neonatal, brain and spine, ortho, at 17 yan. Geriatric sa matatanda. Brain and Spine, Cancer Center. Yan po itatayo. Proud ako bilang principal sponsor ng batas na yan. Nakakuha ako ng 24-0 na boto sa Senado. Walang kumontra po. Bilang inyong chairman ng Committee on Health, nagtatrabaho po ako. I authored 16 laws. I principally sponsored 82 laws. I co-authored and co-sponsored 185 laws at wala po akong absent sa Senado. Trabaho po ako ng trabaho. At balikan ko lang po itong kakaikot ko sa buong hospital. Alam nyo, naawa po ako sa totoo lang sa mga watchers. Marami pong mga watchers natin na walang pagpapahingahan while nag-aantay sa mga pasyente. Totoo po yan. Pumunta kayo sa inyong hospital. Nandyan lang sa gilid-gilid. Nagpagawa po tayo ng 5 na mga halfway house sa buong Pilipinas. Halimbawa, ano ba halfway house? May upuan, mga benches po. Pag-uupuan po ang ating mga watchers while waiting sa kanilang mga pasyente. Balay pasilungan ang tawag, halfway house po yan. Diyan po, ayan o, tapos na po. Para komportable naman po ang ating mga watchers while waiting po sa kanilang mga pasyente. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Iniinggan niyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Ayaw ko po masayang yung kampanya na labanan ng kriminalidad at yung illegal na droga. Pero through sports po itong akin. Kung meron kayong mga paliga, basketball, volleyball, anumang paliga, tutulong po kami sa abot ng aming makakaya. At proud po ako bilang chairman ng Committee on Sports 2019, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold naman tayo sa 2024 Paris Olympics po. Meron na tayong eskwelahan. Isa po ako sa author at co-sponsor. National Academy of Sports. Pwede na po mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo dahil pwede nang pagsabayin. Yan po ang plano ko pagdating ng panahon. By region po ang National Academy of Sports para sa ating mga students, athletes natin na pwedeng pagsasabayin. Yan po, National Academy of Sports. Chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Sinong SK dito?
SK. SK, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay nyo kayo rin po maging senador. Aral po kayo ng mabuti at mahalin nyo po ang inyong mga magulang. Ako po, proud po ako. Proud parent po ako. Meron po akong isang anak, CPA lawyer na class valedictorian ng College of Law dito sa Ateneo at summa cum laude po ng accountancy po sa Lasal noong 2019 po. Lahat naman tayo mga magulang gusto natin mabigyan ng magandang edukasyon ng ating anak. Kaya mga kabataan, mahalin niyo po ang inyong mga magulang bilang ganti naman mag-aral ng mabuti po. So maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa inyong oras at pagtangkilik. At sino ba nalimutan ko? Batiin lang po ba akong nalimutan? Sino pa si... Hindi naman SK si Philip eh. So, SK din yan, sobra 40. Yan si Philip Salvador. Idol ko po yan nung bata pa ako. 43 years ago, 7 years old pa lang po ako. Napapanood ko na po yung pelikula niya. Kahoy pa yung sinihan. Betamax pa minsan ang pinapanood natin. Adyan na po si Philip. Ganon po siya katagal na sa industriya. Nagawa na po niya lahat. Naging best actor ilang beses. Ito na lang po ang kulang sa buhay niya. Sabi niya, makapaglingkod naman po sa ating mga kababayan. Palakpakan naman po natin si Mr. Efectivo, Philip Salvador. Alam niyo, si Philip, bata pa siya ng 43 years ago. Ang ganda po ng katawan niya. Puro pandesal po yan. Ngayon, naligo kami sa Boracay. Paglabas niya, nagpapabili siya ng swimming trunks. Binilihan namin ng double XL, hindi magkasya. Sabi niya, naiiyak siya. Sabi niya, bakit nawawala na yung pandesal ko? Dati-rati meron akong pandesal. Sabi ko, huwag kang malungkot. Nawala man yung pandesal mo. Pinalitan naman ng monay. Deliro lang. Ganda lalaki pa rin yan. Daming kahapon. Maraming nabibighani sa kanya kahapon. Doon sa Bohol. At saka nagsisigawan ng mga tao. Sabi nila, si Philip, may edad na, may asim pa! Sus, Mariusep, si Philip, nagsuot ng jacket. Ang init. Alam niyo bang init ng panahon ngayon? Ingat tayo ha. Ako naman, kaya nagkakansela ng klase ngayon dito sa Maynila. Sobrang init. Kaya nakikiusap po ako muli sa DepEd, sa DOH. Tutukan po natin ang kalusugan. Lalong-lalo na po yung mga estudyante, yung mga workers natin. Safety and welfare po dapat ang unahin natin. Kailangan i-adjust yung pagtatrabaho yung oras. Kailangan i-adjust yung pag-aaral ng mga bata. Unahin natin ang kanilang kalusugan. Bilang chairman ng Committee on Health, napakahalaga po sa akin yan. Kahapon, ang init po ng panahon, nasa Bohol kami. Naka-jacket si Philip. Paghubad niya, sus, napatunayan ko. May asim pa talaga siya. May asim ang kanyang kilikili. Pero huwag kayong mag-alala. Binilihan ko siya ng tawas. Kaya, Efectivo ang pangalan niya. Dahil epektibo ang tawa sa kanya. At hindi lang po yun, epektibo po siya sa lahat ng panahon. Palakpakan po natin, Mr. Efectivo, Philip Salvador! May kanya-kanya kaming pangalan eh. May kanya-kanya kaming pangalan. Ako, ang tawag nila sa akin, si Mr. Malasakit. Ang bisyo ko ay Okay yun. Hulaan nyo. Ang tawag natin dyan, Philip, ngayon, Mr. Efectivo. Ano ang kanyang bisyo? Pinahula ako lang sa inyo. Sila naman may sabi nun. Anyway, mga kababayan ko, mabait po yan si Philip. At saka importante rito, sa paglilingkod mo sa bayan, dapat may puso at pagmamalasakit. At yan ay nakikita ko naman po kay Mr. Efectivo, Philip Salvador. Mga kababayan ko, just call me Kuya Bongo. Magkita tayo kahit saan, sa Aklan. Turing nyo lang po ako na parang kapatid nyo lang po. Huwag niyo po kayo turing na ibang tao. Parang itsuon lang ba? Parang inato lang, inato. Sa Bisaya pa, inato.
Parang kuya lang. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Halimbawa, si Konsyal. Ikaw, sir. Huwag mo naman ako tawagin kuya. May mga Eagles ba rito? Eagles, kuya. Eagles. Ayan, mga Eagles. Hindi kasi baka mamaya magsalubong kami ni Konsyal. Sabi niya, Kuya Bong, ano ako, super lolo? 50 years old na po ako. Bata lang po ako tingnan. Nagtitina lang po ako ng buhok. At saka madaliin yung tandaan ng pangalan ko. Pumunta kayo ng, pumunta kayo ng Rojas Boulevard. Traffic, di ba? Ang maalala nyo parati, ang apelido ko. Pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Go. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Go. Kita nyo? Anong tawag sa mahilig sa inom? Laseng? Hoy, mga laseng ko, huwag kayong magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako maalala nyo, pag kayo ay na? Ayo'y magbongo-bongo sa Senado 28 ang kanyang numero. Yun na yung bongo dance eh. Anyway, meron pa mga paborito natin pagkain. Ano pangalan dating Pangulo? Rodrigo? Ang paborito naming ulam, mong. Pag mainit ang panahon, uminom tayo ng sa. Anong paborito nating araw? Walang trabaho. Ling. Anong paborito hotel ni Philip? Anyway, bigyan po natin, pwede ba natin mabigyan ng pagkakataon rin po na makapagsalita si Philip Salvador mamaya. Ipe, gusto mo magsalita? O gusto mo ba sa presinto ka na magpaliwanag? Tibiro na. Pinapasaya lang namin kayo kasi alam ko, lahat po ng mga ganitong pagtitipon, puro ano yan, puro seminar, seryoso. Para naman masaya kayo. Ganun po ako. Pag pupunta ako doon sa Numancia noon, gusto ko masaya yung tao. Makatulong sa mga pasyente, makatulong sa mga proyekto, makatulong sa mga mahirap, at makapag-iwan po ng konting ngiti sa mga mukha nila. Nawawala po ang aking pagod pag nakikita kong masaya rin po kayo, mga kababayan ko. Mga Barangay Captain, salamat po muli sa inyo. At meron lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po yung maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po. Palapakan natin ang ating Panginoon sa buhay na binigay niya sa atin. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po. All right, ladies and gentlemen, that is our Senator of the Republic of the Philippines, Mr. Malasakit himself, Honorable Christopher Lawrence Bong Tico.